So, paano ko nga ba pinuntahan 'to sa Atok, Benguet? Winterfields Campsite, Mount Olis, ayan ang ganda, at ang Heights Place. Tara! So, mula dito sa Victory Liner Baguio, nag-book lang ako ng Grab papuntang GL Trans sa may Dangwa. Bale eto yung PIN niya sa Google Maps. Nasa ₱150 yung binayaran ko sa Grab. So, around mga 9:30 AM ako nakarating dito 'no, and ang schedule na nakuha ko is 10:30 AM. So dito, bumili na lang ako ng ticket. Wala silang ano dito 'no, 'yan, walang reservation. So ₱150 yung binayaran ko sa ticket. Sabihin niyo lang sa Sayangan Public Market kayo, pero 'pag tinanong kayo sa Northern Blossom ba kayo, sabihin niyo na lang oo kasi magkalapit lang yun. So during the ride, I always make sure na naka-on yung Google Maps ko 'no, para na-track ko kung malapit na ako or kung malayo pa. Kasi minsan nakakalimutan ng konduktor. So around mga 2 hours din yung biyahe nito, 1.5 to 2 hours yung biyahe niya. Tapos malalampasan mo din dito yung Northern Blossom. So kung gusto mong mag-Northern Blossom muna, pwede kang bumaba doon, then lakad na lang papuntang Sayangan Public Market. Ako kasi nakapag-Northern Blossom na before, so hindi na ako dumaan doon. Tapos yung sabi ko na mag-Google Maps, very helpful yun kasi dito nakalimutan ulit ni kuya na bababa ako sa Sayangan Public Market. Pumara na lang ako, ayan. So pagdating dito nagtanong na lang ako ng sakayan papuntang Winterfields, Kaya, yung saan po garage. yung Garage yung sakayan term ng mga nila dun, eh. garage dito So, papuntang ayun. Winterfields? Yung sa Campsite. Yung sa may poste ng So eto pala yung isang palatandaan 'no, na nandito na kayo, yung police station nila. Kuya, saan po yung sakayan daw dito papuntang Winterfields? Yung garage. dito to. Dito po. Ayan, so dahil alam ko na yung sasakyan ko, bumili muna ako ng gulay sa public market nila dahil magka-camping ako. Tara, i-tour ko kayo saglit dito sa public market. Tawid muna tayo. Para pala akong Roblox dito 'no. May hawak-hawak na something. Anyway, so marami silang gulay dito 'no, if you want to buy. So kung magka-camping ka, puwede ka bumili dito ng mga food na dadalhin mo sa camp. Pero kung hindi naman, may mga transient houses din naman dito sa area dito sa Atok and dun sa may malapit sa Mount Olis. Yung isang pupuntahan natin which is yung Heights Place o Sakura Farm, yun meron din silang accommodation. So after ko dito, binalikan ko na si kuya sa garage. Bale, ₱250 yung pinamasahe ko dito. Hello! Ayan, nandito na tayo. Set up. So pagdating dito sa campsite, kinuha ko din yung contact number ni sir na naghatid sa akin 'no, just in case walang susundo sa akin. Yan, set up na ng camp. Ayan, akyat tayo na. Bale after ko nag-set ng camp, natulog muna ako. Tapos ngayon, 5 PM, I'm so akyat na glad. ng Mount Olis. Malapit lang talaga yung Mount Olis dito 'no. Paakyat lang kasi 'to kaya medyo hiningal na ako. Pero nung pababa ramdam mo na ano, sobrang lapit lang talaga niya. Siguro mga 10 minutes ganyan, lakad. And may entrance fee dito sa Mount Olis, ₱100 for adult. Eto siya, i-pause niyo na lang para mabasa niyo. So pag akyat, enjoy! Medyo madaming tao dito nung pumunta ako. So, na-realize ko kung magka-camping ka pala dito, medyo hindi rin siya gano'n ka-okey kasi may mga nagde-day tour. So, araw-araw may pumapasok, lumalabas sa campsite. So, ayan, nadadaan-daanan yung sa site, yung sa campsite. Bababa tayo ngayon ng Mount Olis. So, mag-isa lang ako ngayon. Oo, mag-isa ako ngayon. Bababa. Galing ng Mount Olis.
Ayan, so pagbaba, chill muna. Bale January nung pumunta ako dito 'no, so sobrang lamig. So kung gan'tong month kayo pumunta, mag-ready kayo ng panglamig niyo. Yung tent ko may kumot na rin. So sobrang lamig. Kinabukasan naman after ko mag-check ng mga responsibilidad, naglakad na ako papuntang Heights Place o Sakura Farm. Para pumunta dito, ipin nyo lang yung Heights Place o kaya yung Sakura Farm, ganyan. Kasi dito lang din yun. May entrance fee lang sila dito na 150 pesos. Oh, 150 pesos ang entrance fee. So dito na rin ako nag-lunch and namasyal na rin dito. Ayan. More videos of this place sa ibang ibang set of video. Ito yung area na sinasabi ko kanina na meron din silang accommodation. Bale, 3 days and 2 nights ako dito sa campsite, no? And ang overnight tent pitching fee nila is 350 pesos. So, ayan. Solo camper lang din ako dito, pero may mga kasabay naman ako. More videos and reviews about this place sa mga upcoming videos ko. Sorry na. So, nung pabalik, kinontak ko lang din si Sir Lee, yung naghatid sa akin nung first day ko dito. Sa ano po? Sa Kayan papuntang Sagada.